Rosa's POV. Napagod ka na? Sabi ko habang pinupunasan ng pawis na lumitaw sa noo ng aking asawa. Ako? Hindi ha. Bata kaya ang katawan ko? Natatawa na itong pinakitang maskuladong braso sa akin. General cleaning ng bahay namin ngayon. Ayoko na kasing umabala pa ng katulong para lang malinis ang bahay. Ayoko na may inuutusang maglinis ng kalat na ako naman ang gumawa. Ikaw yata ang pagod na pawis ka na oh. Kinuha nitong bimpo sa aking kamay at pinunasan ng pawis sa aking leeg at noo. Ang asim mo na tuloy. Binato ko to ng basahan na hawak ko. Baliw ka talaga. Baliw na baliw sa'yo. Nakangiting sabi nito habang tumataas baba ang kanyang kilay. Nag-init ang dalawang pisngi ko. Anyway, hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan kung paano mo nasukat ang vital statistics ko na hindi ko naman nalalaman. Pinulupot nito ang mga braso sa akin. Adik nga kasi ako sa'yo. Talaga. Buwaba ang mga mata nito sa aking labi. Oh! Buwaba ang mukha nito kaya tagpeke ako ng aching. Napalayo ito sa akin at pinunasan ng mukha. Isang halik lang para naman ma-energize ako. Ang alikabok pa rin ng bahay, kaya naman maglinis na tayo. Tinalikuran ko ito. Napapitlag ako nang hampasin nito ang pigi ng aking pangupo. Matalim ang tingin ko sa kanya nang humarap ako. You! Nagkibit balikat ito. Kasalanan ng puwet mo eh. Inaakit ako? Malapit nang magtanghalian na matapos kaming dalawa sa paglinis. Maliligo na ako. Paalam ito at tinanggal ang pangtaas na damit tsaka nilagay sa basket na dala ko. Kinagat kong aking ibabang labi na makita ang makisig na katawan nito. Sabay tayo? Ngumisi ito. Is that a yes? I said, it's a no. Sorry, baby Rosa. Sabi nito habang papasok sa loob ng CR. Who are you and where's the real Patrick? Sabi ko. Tumawa to ng mahina at sidara na ang pinto ng CR, leaving me dumbfounded. Bakit wala siya sa mood? Habang naliligo ito, nagluto naman ako ng tanghalian namin dalawa. May washing machine kaya't iniwan ko na munang labahin ko roon. Napamulat ako ng mata na may humawak sa dibdib ko mula sa likod. Napatigil ako sa paghahalo ng kalgareta. Patrick? Tinanggal ko ang kamay nito sa aking dibdib at tumarap sa kanya. Nakasuot to ng gray na v-neck t-shirt at itim na boxer short. Quit it. Tumaas ang kilay nito. Pinagdadamutan mo ba ako? Natawa ako ng mahina. Huwag ka nga lumapit masyado. Nakakayang amoy ko sa amoy mo. Bantayin mo na lang yung niluluto ko habang naliligo ako ha? Okay. He sighed. Huwag mo kong sisilipan. Sasamain ka sa akin. Nakita ko na yan. Hayaan mo. Next time na makita ko ulit yan, kukunin ko na ng litrato. Para naman kapag pinagdamutan mo ulit ako, aray! Di na nito tinatapos ang sinasabi dahil kinurot ko na ang nipple nito. Pagkatapos mabilis ako naglakad papunta sa banyo para maligo. Pagkatapos ko magbihis, kumain na kami ni Patrick. Magkaharap ang aming pwesto na nahuhuli ko ang madalas na pagsulap ito sa akin. Humigpit ang hawak ko sa aking kutsara nang maramdamang humahaplo sa aking binti ang paa ni Patrick. Patrick, sabay ko. What? I'm not doing anything. Inosenteng sagot nito at tumuloy ulit sa pagkain. Sinipa kong paa nito para tumigil. Patrick, pinagdamutan mo na nga ako ng dibdib mo tapos ipagdadamot mo pati ang panghimas ko sa hita mo? Nasaan ang hustisya? Naiiling nitong sabi. Kapag ako nainis mo, itatali na kita. Banta ko. Saan? Sa kama? Napaka-playful mo. Sa'yo lang. Simpleng sabi nito. Manahimik ka na nga, ang kulit mo eh. Halikan mo ako. Tumawa to ng mahina at nag-umpisa ulit kaming kumain. Napakasaya ko dahil iba na nga talaga si Patrick. Bumalik na siya sa dati niyang ugali na minahal ko ng todo. Kasalukuyan nakahiga si Patrick sa harap ng telebisyon at nanonood ng isang movie. Tumabi ako sa kanya at nahiga. Umunan ako sa kanyang braso at tahimik na pinanood ang movie. Pumalupot sa aking bewang isang braso nito at nakapatong kanyang ulo sa armrest ng upuan. Lamig naman. Reklama nito at walang paalam na pinasok ang kamay sa loob ng aking blouse. Sinakop ang isa kong dibdib. Napasinghap ako. Patrick, wala ka nang kawala. Tumawa to na parang isang demonyo habang mahigpit na nakapulupot ang braso at hita niya sa akin. Sumuko na ako, tiniyaan na lang ang kamay niya roon. Natigilan kaming pareho nang tumunog ang telepono sa aming tabi. Bumangon ako kaya't nawala ang kamay nito sa aking dibdib. Tumayo ako sa tabi ng telepono at sinagot iyon. Hello? Rosa? Kumunot ang aking noo. It's me, Troy. Oh, Troy.
Napaupo si Patrick at tumingin sa akin. Tumaas pa ang isang kilay nito. Rosa, we need your help, please. Nakaramdam ako ng kaba dahil sa sinabi ni Troy. What? Riker is sick? Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Shit, yes. Nagkaroon siya ng appendicitis. Sumabog na tinalaso ng katawan niya. Pero ayaw niyang magpa-opera hanggat wala ka dito, Rosa. Dinig ko ang boses ni Riker. Base sa kanyang boses, parang namimilipit ito sa sakit. Teka, Troy. Hindi ako pwede Please, Rosa. Save my friend. He needs you. Need me? Nang hina ako napaupo sa tabi ni Patrick. Nasa tenga ko pa rin ang telepono. Alam ko nagtataka na rin si Patrick sa nangyari. Kung pupuntahan ko si Riker, panigurado, magagalit si Patrick. Para namang naglalaro talaga ang tadhana. Lumitaw sa screen ng telebisyon ang mukha ni Riker na namamalipit sa sakit. Tumangging magpa-opera ang isang soccer player ng Haribon na si Riker Montano hanggat di dumarating ang kanyang girlfriend. Sumabog ang appendix sa manlalaro at patuloy na pinapagamot sa ospital sa California. Balita ng reporter. Troy, I'm going. Sabi mo kay Riker na parating na ako, kaya pumayag na siyang magpa-opera? Mabilis kong sabi. Okay, thank you, Rosa. Bibinaba ako ng telepono at tumakbo paakit ng kwarto. Where do you think you're going? Napatigil ako sa paglalagay ng damit sa maliit na bag na dadalhin ko. Seryosong mukha nito. Nag-aalab din ang kanyang mata. Patrick, kailangan kong pumunta sa California. Ayaw magpa-opera ni Riker hanggat wala ako doon. Mabilis kong hinawakan ang aking braso. Let him die then. You are not leaving me. You're not leaving this house. You cannot stop me. I'm sorry. Marahan kong sabi. Hindi ka pupunta sa kanya? Hindi ka aalis. Mas mahalaga ba siya kaysa sa akin na asawa mo? Sigaw pa nito. Babalik din ako. Patrick, sandali lang ako doon. Pilit kong tinatanggal ang kamay nito. Maraming bagay na sinakribisyo sa akin si Riker noon. Nasa tabi ko siya palagi kapag kailangan ko ng tulong niya. Hindi niya ako iiwan. He is my best friend at ngayon, siya naman ang nangangailangan sa akin. Sino ko para tumanggi sa isang taong naging bahagi na ng buhay ko? Kung gusto mo, sumama ka na lamang sa akin? Nasaktan ako na makita ang sakit sa kanyang mga mata. Ayoko. Marami akong commitments na may iwan dito sa Pilipinas at wala akong tiwala sa lalaking yon. Patrick, please. Alam kong nasaktan kaming pareho. Pero dapat magtiwala siya na babalik ako. Niyakap niya ako ng mahigpit. Rosa, don't leave me. I felt his breath on my ears. I can hear his sobs and it's suddenly breaking my heart. Kailangan, Patrick, you know how much I love you. Just please, I beg you, trust me. I'm going to come back. Tinulak niya ako papalayo. Napaupo ako sa ibabaw ng kama. Nanindig ang aking balahibo dahil sa nakitang galit sa kanyang mga mata. Okay, leave then. Mukhang hindi na kita mapipigil kaya sige, pumunta ka sa kanya kung siya nga ang makapagpapasaya sa'yo. Pero itong tatandaan mo, Rosa, oras na umalis ka, magbabago ng lahat. Napapakislot na lang ako sa bawat matatalim na salitang lumalabas sa kanyang bibig. Nasaktan man ako, inintindi ko siya. He is just mad. Tumayo ako, tinawakan ng kamay niya, ngunit mabilis na yan iniwas. Nag-init ang sulok ng aking mata. Patrick, leave, now. I won't stop you. Please clear your mind. Patrick, hindi ko siya pinipili. Kailangan lang niya ako. Kailangan din kita dito. Mahal kita, Patrick. Kaya't sana'y magtiwala ka na babalik ako. Kaibigan ko lang si Riker. Hindi ako magtatagal doon, pangako. Leave. Malamig nitong saad. Tinignan ko ang aking traveling bag at muli, tinignan si Patrick. Nakakayom ang kanyang kamao na parang may pinipigilan. I'm sorry, sabi ko sa pagitan ng mga hikbi. Tinalikuran ko siya para kunin ang traveling bag ko. Binitbit ko sa aking balikat ang traveling bag. Humarap ako sa kanya, tinitigan siya kahit na nanlalabong aking paningin dahil sa luha. Patrick, you have to understand. I love you more than anyone else. Sana'y ganun din ang pagmamahal mo sa akin. At kung talagang mahal mo ko, magtitiwala ka sa akin. Naglakad ako palabas sa kwarto. Mabibigat ang aking paa sa bawat takbang na ginagawa ko. May parte talaga sa buhay na kailangan kong mamili. Kung totoo ang pagmamahal sa akin ni Patrick, maiintindihan niya ako. Pagkakatiwalaan niya ako. Bago ko masara ang pinto ng bahay, narinig ko pa ang nabasag na gamit mula sa kwarto. Tumakbay ako at sumabakay sa taxi na aking tinawag para maghatid sa akin sa airport.
Mabuti na lang nakaabot pa ako sa flight na papuntang California. Mabuti na lang at may nabook akong flight doon dahil hindi naman peak season ngayon. Binigay ko sa isang personal ang aking passport at sumakay sa eroplano. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ang biyahe. Nakatulala lang kasi ako habang nakasakay sa eroplano. Iniisip ko si Patrick, kung ano ba ang ginagawa niya, kung okay lang ba siya kung sinong kasama niya. Napapikit ako dahil nakaramdam ako ng hilo. Sana maintindihan ni Patrick ang nangyayari. Sana hindi niya gawin ang sinabi niya kanina kasi kung ganoon ang mangyayari, hindi ko na alam ang mararamdaman ko. Lumapag ang eroplano sa airport ng California. Bumaba ako at nagsuot ng jacket dahil sa ginaw. Ang sabi ni Troy may sumundo raw sa akin sa airport. Agad ko namang nakita ang babaeng may hawak na papel na may nakasulat na pangalan ko. Nilapitan ko yon. Miss Esmeralda Rosa Mendiola? Tanong sa akin ng babae. No, it's Mrs. Esmeralda Rosa Belmonte. I am married. Nakitaan ko ng pagkabigla ang babae. Tumikhim ako. Where's Riker? Sumakay na po kayo para makapunta na tayo sa ospital? Tumango ako at sumakay na ng sasakyan. Agad kami ang nagpunta sa ospital. Nagmamadali akong pumunta sa loob at tinanong ang room number ni Riker. Nakalabas na daw kasi ito ng operating room at nagpapahinga sa isang private room. Rosa! Agad tumakbo si Troy. Papunta sa akin at niyakap ako. Si Riker? Nagpapagaling na siya. Pumayag na siya magpa-opera nang malamang papunta ka na dito. Sa mga oras na yun ko lang naramdaman ang panlalambot at hilo dahil sa haba ng biyahe. I want to see him. Okay. Pumasok na ako sa loob ng kwarto ni Riker. Hindi na sumunod pa sa akin si Troy dahil bibigyan daw kami ng moment ni Rike. Lumapit ako sa tabi ng higaan nito. Rike? Unti-unti nitong idinilat ang mga mata. Nanlaki iyon na makita ko. Parang may naalis na bara sa lalamunan ko. Nakahinga ako na malawag. Rosa, I am glad you're here. Nangihinang sabi nito. Hey there! Inawakan ko ang kanyang kamay at bahagyang pinisil. Iniwasan ko ang ivy na nakatusok sa kanyang kamay para hindi siya masaktan. Tinakot mo ako. Matamlay itong umiti. I just want to see you before I die. Don't say that. Kumunot ang noon nito. Dinilaan nito ang ibabang labi bago magsalita. Where's your husband? Malungkot ko siyang nganitian. May mga luha na tumakas sa aking mata. Alam ko na napansin niya ang sakit at pagod sa aking mga mata. Iniangat nito ang kanyang kamay at pinunasan ang aking luha. Why did you choose me? Because I am so worried about you. Because you were beside me when I needed you. So, you're just returning the favor? Nanginig ang kanyang boses. Did you get into a fight? Did he hurt you? Napayuko ako at pinigilan ng lumuha. He is so upset. I have to go back to him as soon as possible. You really do love him so much. I am sorry, Rosa. I just can't let you go. Pero bakit ganun? Gusto ko na nasa tabi kita pero tuwing nasa tabi naman kita, lagi ka na lang umiiyak. Is it really painful to be with me? Kumain ka na, Rike, para lumakas ka na? Nilagay ko ang tray ng pagkain sa lamesa na nasa gilid ng kama ni Rike. Nagpapasalamat to bago kunin ang tray. Natawagan mo na ba si Patrick? Hindi niya sinasagot ang telepono sa bahay. Patay na rin ang cellphone niya. Malungkot kong sabi. Umupo ako sa upuan katabi rin ng kama nito. Pinagmasdan ko siya habang sinusubo ang nihanda kong lunch para sa kanya. Nagkarinawan na kami ni Rike. Hindi ko kayang iwan si Patrick. Mahal na mahal ko siya. 2 linggo na ako dito sa California. Nagkaroon ng bagyo dito sa California kaya nakansilang halos lahat ng flights. Ngayon pa lang humuhupa ang dilubyo kaya ngayon ko lang din naasikaso ang pagpapabook ko ng flight. Pabalik sa Pilipinas. Hindi ko na kaya magtagal pa dito na hindi nakikita si Patrick. Habang nagtatagal ako dito mas bumibigat ang nararamdaman ko. Nagising ako sa malalim na pag-iisip. Nang hawakan ni Riker ang aking kamay, bahagya niyang pinisil ang aking kamay. This will be the last time. I won't bother you anymore. I will let you go. Baka hindi ka talaga para sa akin. Masakit pero wala naman ako magagawa. Naungusap ang mga mata ni Riker. I kissed the back of his palm. I am sorry for not loving you back, Rike, but you're so special to me. I know. Ngumiti ito ng tipid. Nabawi ko na naman ang lakas ko kaya umuwi ka na. Magpahinga ka. Alam kong sobra na ang pagod mo kakaalaga sa akin. Rike, I'm sorry.
Why are you apologizing? I understand, Rosa. Hindi natin po pwedeng ipilit lahat ng bagay. We all have these crazy things that we can and we can't do. You don't love me and you never did. Napansin ko ang pamumula ng mga mata ni Riker. Nag-iwas to ng tingin. Go back now. Go back to your husband, Rosa. Niyakap ko siya na mahigpit. Inangatan kong masasaktan ng kanyang opera. Gumanti ito ng yakap. Naramdaman ko ang panginig ng kanyang kamay. Rike, thank you. Someday, someone will take your pain away and treat you like you are her new world, her whole world. Umuwi ako sa tinutuluyan kong hotel at nag-impake ng gamit. Bukas kasi ng tanghali ang flight ko pa uwi sa Pilipinas. Umupo ako sa aking kama at tinawagan ng cellphone nito. Sa mga oras na to, alam ko nasa bahay na si Patrick. Ilang beses nang itong nagring at may sumagot na. Hello, Rosa. Maxine? Shit. Teka, Patrick. Narinig ko pang sabi ni Maxine. Ay, hello, Rosa. Naku, ang asawa mo, lasing na lasing. Nasaan ka ba? Nasa California ako. Pinuntahan ko si Rike. Kaya naman pala eh. Umuwi ka na. Ilang beses na ako nagpupunta ng presinto, lagi nasasangkot sa gulong asawa mo. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. Bakit niya kasama si Maxine? Nagpabook na ako ng flight pa uwi bukas? Rosa, narinig ko ang boses ni Patrick sa kabilang linya. Oh shit! Ew! Dinig kong tili ni Maxine. Maxine, ano nangyayari sa kanya? Nagpapanik kong sabi. Sinukahan niya ako. Ew! Umuwi ka na please. Kahit si Papa naiinis na kay Patrick dahil lagi siyang late sa mga meetings. Oo, bukas ng flight ko, Maxine. Please, don't. No way. Hindi ako makikipagtalik sa pasaway mong asawa, no? Tinutulungan ko lang ang gagong to na baliw sa'yo na ayusin ang buhay niya. Putol nito sa sasabihin ko. Gumaan ang pakiramdam ko nang sabihin iyon ni Maxine. I trust you, Maxine. Thank you. Magpapaliwanag ako kapag nakauwi na ako. You better be. Pinutol ko ang tawag at nagsimula ng mag-impake ng mga gamit ko. Sigurado kung wala akong nakalimutan. Kinabukasan, nagpunta na ako ng maaga sa may airport. Ayoko na malate sa biyahe ko. Gustong-gusto ko nang makita si Patrick. Hindi ako mapakali sa aking kinaupuan dahil sa sobrang excited na ako na lumapag ang eroplanong to sa lupa ng Pilipinas. Gabi na makalapag ang eroplano at agad akong tumawag ng taxi para makapunta sa bahay namin ni Patrick. Agad ko siyang binayaran ng tumapat na kami sa gate ng aming bahay. Inikot ko ang susi na nakasuksok sa doorknob at agad iyong nagbukas. Dahan-dahan akong pumasok sa loob. Patrick? Tawag ko sa kanya. Bumalik ka na pala. Napatingin ako sa may pinto ng kusina. Nakasandal to sa hamba ng pinto habang may hawak na isang bote ng beer. Di na ako nagdalawang isip at tumakbo sa kanya at yakapin to na mahigpit. Marahas itong tinanggal ang mga kamay ko. Wala kang karapatan na yakapin ako pagkatapos mong magpunta sa lalaki mo? Naparunok ako sa nakitang galit sa kanyang mga mata. Patrick, hindi mo pa rin ba naiintindihan na ginawa ko lang yon dahil nag-aalala ko kay Riker? Who needs an explanation from a slut like you? Nasaktan ako sa ginamit niyang salita. Pirinindigan niya talaga ang pagbalik ko mula sa umpisa? Patrick, please don't say that. Binitawan niya ako at marahas na itinulak. Kamunti ka na ako mapaupo kung di lang nakahawak sa cabinet. Malamig ang kanyang ekspresyon. Wala ako nababasa sa kanyang mga mata. Nag-init ang sulok ng aking mata. Patrick, huwag naman ganito. This is the consequence of your choice, Rosa. Bumilis ang aking paghinga hanggang sa narikip ang aking dibdib. Napaluhod ako sa sahig dahil hindi ako makahinga ng maluwag hanggang sa umikot ng aking paningin at dilim na rin ang aking mga mata. Umungol ako nang tumama ang liwanag sa aking mata. Unti-unti akong dumilat at ang puting kisame ang aking nakita. Nakaramdam agad ako ng hilo kaya hindi na nga muna ako bumangon. Lumingon ako sa paligid at nakita ko na nakadoktok si Patrick sa gilid ng aking kama. Hinaplos ko ang buhok nito. Patrick? Napapitlag ako at iniangat ang ulo. Nabigla siya na makitang gising na ako at tinawakan na mahigpit ang aking kamay. Thanks God, you're alright? Napangiti ako nang halikan nito ang likod ng aking palad. What happened? Sinumpong ka ng hika. I thought I'm going to lose you.
Inayos kong buhok na tumabing sa kanyang mata. Naharata akong eye bag sa ilalim ng mga mata nito. I am not going anywhere anymore, Patrick. Shit, woman. You scared the heck out of me. He snapped. May kinuha siya sa gilid ng headboard ko at nagsalita roon. My wife is awake. Call a doctor immediately. Ilang sandali lang may kumatok na sa pinto ng aking kwarto at pinagbuksan niyo ni Patrick. Good morning, Mrs. Belmonte. Bati sa akin ng doktor. Nilitian ko lamang to. Umupo si Patrick sa upuan na nasa tabi ko. Tiningnan namin ng doktor habang binabasa nito ang results ng health ko. In-adjust ang salamin at tumingin sa amin. The results are fine. Masyado ka lang napagod kaya sinumpong ka ng hika. Pahinga lang ang iyong kailangan. Nakahinga kami na maluwag ni Patrick. Pero hindi pa roon nagtatapos sa nakuha namin resulta sa iyo, Mrs. Belmonte. Naparunok ako sa sinabi ng doktor. Nakakaramdam ka ba ng pagkahilo at pagsusuka? Iniisip ko mga nakalagpas na araw kung ano ang nangyari sa akin. Nahihilo po ako madalas pero hindi pa po ako nagsusuka. Okay. Pinamulsa ng doktor ang kanyang kamay sa bulsa ng lab coat nito. Ano pong ibig sabihin nun? Sabat ni Patrick. Nakakunot ang noon nito. Congratulations, Mr. Belmonte. Your wife is pregnant. You should consult your oncologist, Mrs., for further observations. May kakaibang sigla ko naramdaman ng malaman na nasa sinapupunan ko ng anak namin ni Patrick. Umalis na ang doktor pagkatapos niyang sabihin yon. Nais daw niyang bigyan kami ng privacy. Napatingin ako kay Patrick dahil nais kong makita ang reaksyon nito. Nalusaw ang magagandang ngiti sa akin na makita ang galit at pagkamuhi sa kanyang mga mukha. Di, bulong ko. Tumayo ito at sinukay ang kamay ng kanyang buhok. Is it mine? Ha? Nagulat ako sa sinabi nito. Of course, it's yours. Hindi ito mimik. Para nagkaroon ng linaw sa akin ng mga binigkas nitong salita. Patrick, ganyan ba kababa ang tingin mo sa akin? I can't believe you. Ang sabi mo, sandali ka lamang doon. Pero inabot ka ng 2 linggo bago umuwi? Kaya paano kung makakasiguro na akin yan? Tumawag tayo ng gynecologist at papatunayan ko sa'yo na hindi ako kasing rumi ng nasa isip mo, Patrick. Huminga ako ng malalim para kalmahin ang sarili. Hindi ko akalaing kaya mo kung ako sanang ganyan. Samantalang pinaramdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Ha? Buntis ka na? Oh my gosh, tita na ako. Masayang sabi ni Maxine. Ngumiti ako ng mahigpit. At tinigop ang kape na binili namin sa Starbucks. Buti ka pa, masaya na. Buntis na ako. Samantalang yung asawa ko. Ano na namang katarantaduhan ang ginawa ni Patrick? Ang akala kasi niya, si Riker ang ama ng anak ko. Tinakpan ko ang aking bibig para makulong ang hikbi. Binigyan niya ako ng tissue at ipinunas ko yun sa aking pisngi at mata. Hindi siya naniniwala na walang nangyari sa amin ni Riker. Pero naisip ng asawa ko na pinagtaksilan ko siya. Inawakan ni Maxine ang kamay ko na sana nasa ibabaw ng lamesa. Let him cool down. Matatauhan din yon. Makitid ng pag-iisip ni Patrick simula na nasinaktan ko siya. Ang gusto ko lamang ay kontrolado niya. Natatakot lang kasi ako na baka bumalik na naman siya sa pananakit sa akin. If he does that, ipapatakim ko sa kanya ang lasa ng utot ni Judas. Natawa ako sa sinabi ni Maxine. May lasa ba yun? Makisakay ka na lang. Maarte pang sabi nito. Maghapon kami magkasama ni Maxine. Pinapagaan nito ang aking loob. Pinaliwanag ko rin sa kanya kung ba't ako nagpumunta ng California para kay Riker. Sana maintindihan ni Patrick na malaki ang ginagampanang papel ni Riker sa buhay ko. Kung hindi ko siya nakilala, malamang nagpakamatay na ako sa sobrang lungkot. Everything's alright, Napatingin ako kay Maxine. Nakahinto na ang kotse sa tapat ng gate namin. Tumango ako at dahan-dahan na lumabas sa kotse. Tawagan mo ako kapag may nangyayari, ha? Susunduin agad kita. Oo, salamat Maxine. Pinaharurot na nito ang sasakyan paalis. Binuksan ko ang gate at pumasok na. Sinuot ko ang susi sa doorknob at pinihit iyon. Dahan-dahan akong tinulak ang pinto, pumasok na sa loob ng bahay. Bukas ang lahat ng ilaw, ngunit walang bakas ni Patrick sa paligid. Binaba akong aking bag sa upuan, pumunta sa kusina ngunit wala rin siya doon. Huminga ako ng malalim at pumunta sa aming kwarto. Nakita ko rin na nakadapa sa kama ito at natutulog. Naamoy ko ang halimuyak ng alak sa buong kwarto. Umuwi na naman siyang lasing.
Lumapit ako sa kanya at isa-isang inalis ang kanyang sapatos. Kumuha rin ako ng damit na mas komportable kaysa sa polo at jeans niya. Pagkatapos ko siyang bihisan, bumaba na ako para magluto ng hapunan. Nang matapos ako magluto, umakyat na ako sa kwarto para gisingin si Patrick. Hindi siya pwedeng matulog na naman na ang laman ng kanyang tiyan puro alak. Di gising na, sabi ko habang niyugyug ang balikat niya. Napaungol ito ngunit hindi naginat ng mata. Kumain ka muna. Get out. I want to sleep. Malamig na tugon nito. Nagbuntong hininga ako. Patrick, come on. Kumain ka muna at saka ka magpahinga. Masama kasi bumangon ito at matahas na hinawakan ng aking kamay. Shut up and get out of my eyes. Nagiinit ang sulok ng aking mata. Patrick, what did I do for you to hate me this much? Do not start with the waterworks now. Shit! Pinasadahan ito ng kamay ang kanyang buhok. Huminga ako ng malalim at tinalikuran to. Hindi dapat ako ma-stress para na rin sa kapakanan ng aking anak. Kinain kong aking niluto kahit ako lang mag-isa. Gusto ko na rin magpahinga pero ayoko matulog na walang laman ng aking tiyan. Baka nakasama sa bata kung gugutumin ko ang aking sarili. Nahiga ako sa tabi ni Patrick. Magkatalikuran kami. May konting kirot akong naramdaman dahil kayang-kaya niya akong tiisin. Samantalang ako, yakapin lang niya ako, mapapatawad ko na siya kasi ganun ko siya kamahal eh. Nagising ako na may yumugigog sa aking balikat. Pagdilat ko'y nakita ko agad ang mukha ng aking asawa. Sumalubong sa akin ang silid ng araw mula sa bintana. Kinusot kong aking mata at pagkatapos nag-inat, napansin kong bihis na bihis ito. Magbihis ka, pupunta tayo sa Ubigayni. Seryosong boses nito. Lumiwanag ang aking mukha dahil sa sinabi niya. Tanggap na niya? Naniniwala na siya sa akin. Talaga? Oo. Kailangan kong malaman kung ilang araw ng bata na yan sa sinapupunan mo para masabi kong akin nga yan. Natunaw ang ngiti sa aking labi. Napahigpit ang hawak ko sa kumot na nakabalot sa akin. Hindi niya talaga kayang paniwalaan ako. Ayoko. My voice is stern. Tumaas ang isang sulok ng kanyang labi. Bakit? Inaamin mo na? Huminga ako ng malalim. Nasaktan ako sa mga ginagawa niya. Hindi mo na kailangan ng siyensya para masabi mong anak mo ang dinadala ko, Patrick. Ang baba nga talaga ng tingin mo sa akin. Kung ayaw mo, diwag. Sino ba sa atin ang nawalan? Nang uuyam na sabi ko. Ikaw, matapang kong sabi. Ako? Kung ikaw lang din ang mawawala sa akin, wala na akong pakialam. Marami akong pamalit sa'yo. Napasinghap ako sa kanyang sinabi. Tumalikod na ito at lumabas na ng kwarto. Parang dami na bumuhos ang aking luha. Ang sakit naman nun. Shit! Marami palang po pwedeng pumalit sa akin sa puso niya. Pero hindi ako susuko. Hindi ako aalis. Kapag umalis ako, magkakaroon siya ng kalayaan na gawin ang lahat ng gusto niya. Baka kung sino-sino pang dali niya sa pamamahay namin. Hindi ko pinaalam sa kanya na mapupunta ako sa Ubigayni. Gusto ko lang malaman kung ilang linggo o buwan na ang anak ko. Okay, Mrs. Belmonte, please, relax over a bit. Magarang nasabi sa akin ng babaeng doktora. Huminga ako ng malalim. Napakisot ako na lagyan nito ng gel ang ibabaw ng aking tiyan. Okay, your baby is good. It's healthy. In-adjust ng doktora ang kanyang salamin. Bumangon ako ng kaunti para makita ang itsura ng aking anak. Halos maiyak ako na itsura ng bata na nasa sinapupunan ko. You are 1 month pregnant, Mrs. Belmonte? Pinunasan kong aking pisngi dahil may nalaglag na luha doon. Ito siguro yung naramdaman ni Mama habang pinagmamasdan kami sa monitor. Ang maipapayo ko lang ay iwasan mo ma-stress at kumain ka ng healthy foods. Binigyan na rin kita ng mga vitamins. Regular mo tong iinumin para sa iyo at sa baby. Okay? Binigay sa akin ng doktora ang aking anak. Pati na rin ang vitamins at listahan ng kung anong mga hindi dapat gawin ngayong buntis na ako. Itinago ko ang papel sa aking bag at umuwi na ng bahay. Nanood ako ng telebisyon habang hinihintay si Patrick na umuwi. Hindi kasi nito sinasagot ang tawag ko. At nang tawagan ko naman ang kanyang sekretarya, sinabi niyang busy si Patrick at bawal daw istorbohin. Napatayo ako at tumingin sa bintana nang marinig ko ang tunog ng kotse ni Patrick.
Nagtaka ako na lumabas sa driver's seat ay ang isang babae. Umikot to sa passenger seat at tinulungan na lumabas si Patrick na halos hindi na makatayo sa kalasingan. Nakaakbay ang aking asawa sa kanya habang ang babae nakaalalay sa bewang ng asawa ko. Tila may kutsilong humihiwa sa aking puso habang pinagmamasan ng babae. Napapalapit sa aming front door. Binuksan ko ang pinto at napatingin silang pareho sa akin. "Oh, Sheila, I would like you to meet my wife. Say hello to her, darling." Halos magpalipit ang dila ni Patrick sa kalasingan. "Hi," kiming sagot ng babae. Iniwasan ang kanyang magandang matang mapatingin sa akin. Kinagat nito ang pulang labi na para pong may kinakahiya. Umalis siya para puntahan ng ex niya at iniwan na ako. And the funny part is, nang umuwi siya, she announced that she's pregnant. "I am gonna be a daddy, I think." Dagdag pa nito. Napakusit ako sa sakit na aking nadama. "Patrick, stop." Malamig na sabi ng babae. Lumapit ako sa kanila. Nilagay ko rin ang braso ni Patrick sa aking balikat. Pinagtulungan namin siyang ipasok sa bahay at ihiga sa sofa. Agad nang binagsak ni Patrick ang sarili doon at tinakip ang braso sa kanyang mata. Nagkatinginan kami ng babae. Tumikim siya. "I just met him at the bar kanina, pero wag mo sanang isipin na may nangyari sa amin or whatsoever. He is wearing a ring at mukhang sinasamantala na ibang babae ang kalasingan niya. You know, basta't gwapong lalaki, may asawa man o wala, kinakama nila. Pagtatanong ko na lang sa club kung saan siya nakatira at ako nang naghatid. So, wag mo sanang mamasamain. I am sorry for the inconvenience. Meron nang kaming konting problema at hindi pa naaayos." Tininan ko ng malungkot si Patrick na ngayon tahimik pa rin nakahiga. Ngumiti ako ng tipid sa kanya. "Salamat sa paghatid sa asawa ko." "No problem. Sige, may naghihintay na sa akin na taxi so I better go." Nakangiti niyang sambit at tumalikod na. Nagbuntong hininga ako bago isara ang pinto. Narinig ko ang mahihinang hilik ni Patrick. Nilapitan ko to at lumuhod sa tabi niya. Napansin ko ang pamumula ng kanyang pisngi. Inaayos ko ang buhok na nasa noon nito. "Anong gagawin ko sa'yo, Patrick?"